Nagsimula ang first day training ni Kobe bilang new recruit Marine. Kasama din niya sa shortlisted, ang short-haired na ngayong si Helmepo. Disappointed na dumating si Vice Admiral Garp at Bogart sa kampo, para sa welcoming ng mga newly cadet. Habang nakagapos naman sa Prisoner's Cross ang pobreng midget Marine, buong pagmamalaki na binagligtad ni Captain Morgan ang kwento, sa kanilang pagkatalo sa grupo ni Luffy. At nagyabang panghahantingin nila ang mga pumuslit na pirata. Hindi naman na-impressed si Admiral sa kanya. At sa sobrang buwisit, siya tuloy ang pinalit at ginapos sa Prisoner's Cross. Simula din noon, si Vice Admiral na ang nag-takeover sa paghunting sa mga pirata. Naintriga siya sa kwento ni Captain Morgan patungkol sa pinakitang katapangan ni Kobe sa paghabol sa mga pirata. Kaya, inimbitahan niya ito sa kanyang opisina. May suspetsa si Admiral na kasabwat si Boy Labo sa mga pirata na tumangay ng mapa. Sa malalim na interogasyon, nakwento tuloy ni Kobe ang kanyang masaklap na karanasan sa mga pirata ni Captain Alvina at ang pagkakaligtas sa kanya. Mas lalo tuloy na intriga ang Admiral nang banggitin niya ang pangalang Luffy, ang Straw Hat Pirate. Gayunpaman, nang ibabaw pa din ang ambisyon ni Kobe na maging Marine para hulihin ang mga pirata, kahit na iniligtas siya ng kaibigang kauri nito. Napabilib niya si Admiral, at dahil doon, makakasama na si Kobe sa mga hahunting sa grupo nila Luffy. Samantala, sa patuloy na paglalakbay nila Luffy, na-break na din ni Nami sa wakas ang Vault's combination codes. At nandoon na ang Grand Line Map. Dahil may alam sa navigation reading, pinaliwanag ni Nami ang direksyon sa mapa. Ang karagatan ay nahahati sa 4 na direksyon. Ang East Blue Ocean, North Blue Ocean, West Blue Ocean, at South Blue Ocean. Ang red line ay ang pumapagitna dito, at ang nasa gitna nito na may mas malaking isla, mas malaking lungsod, at mas maraming pirata, ay ang tinatawag na Grand Line. Ang kinatatikwan ng One Piece, at kinaroroonan din ng mga kilabot na pirata. Natuntun sila ng Big Top Ship, ang pirate ship nila Buggy the Clown. Nagpakawala sila ng red sleeping powder bomb sa ere, na kinatulog agad nila Nami at Zoro. At si Luffy, bago pa man makatulog, ay agad na isinubo at niluno ng Grand Line Map. Nagising silang nasa loob ng isang wooden cage. Wala din ang kanilang mga sandata at kagamitan. Pagbukas ng kahon, sinalubong sila ng mga trapeze performers, juggler, acrobats, dancers, flamethrower, at sari-saring mga circus performers. At syempre, ang mga manunood na nag-iiyakan o nagtatawanan. Pero, disappointed ang naging grand entrance ni Buggy, ang kanilang clown pirate leader. Hate niya na naririnig ang salitang nose, kasi nga, dahil sa kanyang natural na big red nose. Matagal na siyang interesado sa Grand Line Map. Naunahan lang siya nila Luffy. Kailangan nilang ibigay ang mapa, kung hindi, ipapatodas sila sa kanyang mga freak pirate crews at ipapalapa sa Negrong Carnival. Pero, may mas magandang offer si Nami sa kanya. Imbes na ang mapa, bakit hindi na lang siya magdagdag ng freak pirate crew sa grupo nila? Agad niyang hinagis ang straw hat ni Luffy paitaas, sabay takbo palabas. Agad naman itong kinuha ni Luffy sa ere. Nakita ni Buggy ang rubber freak skill ni Luffy. Sa paglabas ni Nami sa Big Top, nagulat siya sa kalunos-lunos na sinapit ng buong bayan sa mga freak circus pirate crew. Nahuli din siya, at binalik sa loob. Ang mga manunood pala, ay mga kaawa-awang residente ng winasak na bayan. Puwersado at sa pilitin silang isinali bilang audience ng circus freak show ng Red-Nosed Pirate. Ikinulong nila si Nami sa malaking birdcage. Si Zoro naman ay ginapos sa spinning wheel. Habang si Luffy naman, ay pinagpiyestahang pinaghahatak ang mga kamay at mga paa, para paaminin sa kinatatigwan ng Grand Line Map. Tinuwanan lamang sila ni Luffy. Wala kasing epekto ang stretching torture sa kanyang very elastic na katawan. Pero, nang kinuha ni Buggy ang kanyang straw hat, medyo pumigla si Luffy. Familiar sa kanya ang tunay na nagmamay-ari ng straw hat, si red-haired Shanks. Na minsan na din niyang nakasama sa paglalayag. Pero, nang malagay sa peligro ang batang lalaki para ipalit sa stretching torture, ay kinagalit ito ni Luffy, hanggang siya ay nakawala. At sa kanyang gum-gum pistol punch, sinupak niya ang ulo ni Buggy, at kumalas sa katawan.
Yun nga lang, biglang nagsalita ang pugot na ulo ng payaso at bumalik din naman agad sa sariling katawan. Kagaya ni Luffy, si Buggy ay mayroon ding pambihirang kakayanan. Mula nang kainin niya ang Chop Chop Fruit na isa ring klase ng Devil Fruit. Nagagawa na ni Buggy na paghati-hatiin ang kanyang sariling katawan. Nagawa din niyang muling patulugin si Luffy. Nang si Luffy ay magising, ay nasa loob na siya ng water glass tank, the Tank of Doom. Pilit siyang pinapaamin ni Buggy kung nasaan ang mapa, kasabay din ang offer niya na mapabilang siya sa kanyang mga freak pirate crews. Sa kabilang banda, pilit na pinubuksan ni Nami ang kandado ng birdcage para makatakas. Nang biglang, dumating si Kabaji, ang acrobatic swordman ni Buggy. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong mapaghigantihan ang kanyang piratang kapatid, na pinatay ni Zoro sa engkwentro sa Goa Kingdom. Sinumulan niyang paikutin ang spinning wheel at isa-isang inihagis ang mga kutsilyo, target ang nakagapos na pirate hunter. Hindi man lang tinamaan si Zoro kahit nakatiting na takot. Sa huling hagis na Kabaji ng kutsilyo, tumusok ito sa pagitan ng tali sa kamay ni Zoro. Hindi niya din napansin na nakatakas na pala si Nami at nasa kanyang likuran. Pinagtulungan nilang tigasan ng acrobatic chief of staff ng Red-Nosed Clown. Sa kanilang paglabas, agad na ibinato ni Nami ang kanyang flame attack weapon, papunta sa glass ng water tank cage. Nagsimula itong magka-crack hanggang tuluyan ng mabasag. Nakalabas din sa wakas ang naghihikahos sa paghingang si Luffy. At sa kanyang pagguguho, unti-unti din niyang nailuwa ang Grand Line Map. Pero, mas agad niyang binigyan ng concern ang kanyang straw hat kaysa sa mapa. Laking tuwa naman ni Buggy sa pagkakakuha sa mapa. Pagkatapos, sina Zoro naman at Nami ang kanyang tatapusin. Nagulat si Zoro sa Chop Chop ability skill ni Buggy. Paano nga ba niya hihiwain ang nagkahiwa-hiwa ng katawan ng payaso? Sa pagkakawatak-watak ng katawan ng Red-Nosed Clown, hindi nila malaman ang uunahin. Pinaglaruan lamang sila nito, hinilo, ginulpi, at tinatumba. Sinubukan naman muli ni Luffy ang kanyang pistol pump, pero wala din naman itong naging danyos. Pinawian naman siya ng pag-atake ni Buggy, gamit ang mga kutsilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri, at ang kanyang nailagan naman ito ni Luffy, pero hindi ang mga watak-watak na parte ng katawan ito. Kamuntikan na din siyang mapuruhan sa ulo ng kutsilyo, na tumama sa kanyang straw hat. Sinakal din siya ng literal na single hand ni Buggy. Hanggang, makita ni Luffy ang mga bakanting kahon. Nagets naman agad ni Nami ang binabalak niya. At agad nilang pinagtulungan na isa-isahing isilid sa kahon, ang mga parte-parteng katawan ni Buggy, nang hindi na muli pa itong makapag-formation. At ang dating hindi katuwatuwang Red-Nosed Clown, ay mas katawa-tawa na dahil sa kapiraso, at bansat na natitira na lamang na bahagi ng kanyang katawan. At sa kanyang tuluyan ng tinapos ni Luffy, ang freak show na palabas ng Red-Nosed Circus Clown. Pinagkatiwala naman niya muli ang Grand Line Map kay Nami. Pinalayan na din nila ang mga residence audience sa kanilang pagkakakadena. At bilang pasasalamat ng mga residente, inabutan nila ng konting makakain ang kanilang mga bayaning pirata, bago umalis. Pinagpatuloy muli nila Luffy ang kanilang paglalakbay. Tinahili ni Nami ang nabutas na straw hat ni Luffy, at mas naintindihan ang sentimental value nito sa ruking pirata. Pagkatapos, ay pasimple siyang may tinawagan. It's me.